Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid kay Kristo, mga kapanalig kay Jesus, sa araw na ito tayo ay nakikiisa sa ating simbahan sa paggunita kay San Agustin. Upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, humingi muna tayo ng kapatawaran sa ating mga nagawang kamalian. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa iyong sambayanan ang panibagong bugso ng Espiritu na pumuspos kay San Agustin. Malubos nawa sa amin ang pananahan ng Espiritu upang ikaw na batis ng karunungan ay magbunsod ng aming pananabik, at ikaw na bukal ng buhay ay aming masaliksik. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sapagkat sinugo ako ni Kristo, hindi upang magbinyag, kundi upang mangaral ng mabuting balita. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pananalitang batay sa karunungan ng sanlibutan, upang sa gayoy hindi mawalan ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus. Sa mga napapahamak ang aral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan, ngunit sa atin na mga inililigtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at pawawalang kabuluhan ang katalinuhan ng matatalino. Ano ang kabuluhan ngayon ng marurunong, ng mga eskriba, ng mahuhusay na debatista sa daigdig na ito? Ipinakilala ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan, sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya itinulot na siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng karunungan ng sanlibutang ito. Sa halip, minarapat niyang ang mga nananalig sa kanya'y iligtas sa pamamagitan ng mabuting balita na aming ipinangangaral, ngunit ipinalalagay naman ng sanlibutan na isang kahangalan.
Ang mga Hudyo'y humihingi ng kababalaghan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Ngunit ang ipinangangaral namin si Kristong ipinako sa krus, isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hentil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo at Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos, sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit kaysa lahat ng karunungan ng tao, at ang inaakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, awat pag-ibig ng Diyos, sa sangkalupa ay lubos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Lahat na matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri magpuri sa Kanya, ang Diyos na Panginoon ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat awit ay saliwan. Awat pag-ibig ng Diyos, sa sangkalupa ay lubos. Panginooy tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos, sa sangkalupa ay lubos. Ang binabalangkas niyong mga bansa sa Kanyang nababagot winawalang bisa. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Awat pag-ibig ng Diyos, sa sangkalupa ay lubos. Magsitayo pong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5 nama'y matalino. At ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino'y nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ang dating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabinay may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo." Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan eh. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat," tugon ng matatalino. "Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili para sa inyo." Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang 5 hangal na dalaga.
Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sang mapagpalang araw po sa inyong lahat, maligayang pagdating sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Tayong muli ay nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang kabutihan sa atin sa pagbibigay ng panibagong araw at panibagong buhay. Gayon din ang pagpapasalamat sa Diyos sa inyong ligtas at maayos na pagdating dito sa lugar na ito. Mga kapatid, sa ating paggunita ngayon kay San Agustin, ipinapaalala sa atin ang tatlong mahalagang bagay upang mapaghandaan natin ang pagdating ng Panginoon. Una, piliin at isabuhay ang karunungan ng Diyos, hindi ang karunungan ng mundo. Sinabi ni San Pablo sa unang pagbasa na si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit kaysa lahat ng karunungan ng tao. Sa talinghaga ni Jesus, may 10 dalaga, 5 ang marunong at 5 ang hangal. Pareho silang may ilawan. Pareho silang naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal. Ngunit, ang kaibahan ay ito, ang marurunong ay nagdala ng langis. Dito natin makikita ang kaibahan ng marunong at ng matalino. Ang taong makadiyos ay marunong. Ngunit ang taong makamundo ay matalino lamang. Ang matalino ayon sa pamantayan ng mundo ay maraming alam. Magaling siyang mag-isip, magsalita, at magplano. Ngunit hanggang kaalaman lamang siya, hanggang pag-iisip, pagsasalita at pagpaplano lamang. Walang proyekto. Ngunit ang marunong ay hindi lamang nananatili kung ano ang kanyang alam, bagkus kanyang ginagawa ang mabuti at nararapat. Hindi ang kanyang gusto ang nananaig o nangingibabaw, kundi kung ano ang kalooban ng Diyos. Maaaring mataas ang pinag-aralan ng taong matalino, ngunit mababa naman sa pagsunod sa Diyos. Marami nang matalino sa mundo, ngunit kakaunti lang ang marunong. Sino ba ang sangkot sa malawakang korupsyon, sa flood control projects? Di ba ang matatalino at may pinag-aralan, ngunit kulang sa karunungan? Si San Agustin ay isang magandang halimbawa. Hindi niya itinapon ang kanyang talino. Sa halip, iniharap niya ang kanyang talino sa Diyos. Ang kanyang paghahanap sa katotohanan ay humantong sa pagkakilala kay Kristo.
Mga kapatid, ang hinihingi sa atin ng Diyos ay hindi lamang maging matalino, kundi maging marunong. Marunong pumili ng mabuti, marunong umiwas sa kasalanan, marunong magpatawad, marunong magmahal, at higit sa lahat, marunong kumilala sa Diyos bilang pinagmumulan ng tunay na katalinuhan. Ikalawa, magdala at mag-impok ng langis habang naghihintay. Ang langis sa talinghaga ay larawan ng paghahandang kailangan upang manatiling nagliliwanag ang ilawan. Hindi maaaring hintayin natin ang huling sandali bago tayo maghanda. Kung ang ilawan ay larawan ng ating pananampalataya, ang langis naman ay ang makalangit na gawain dito sa mundo. Ito ay ang pag-ibig sa kapwa, paggawa ng mabuti sa kapwa, at pagsasakripisyo sa Diyos at sa kapwa. Ito ang mga punto. Hindi natin maaaring hiramin sa iba ang kanilang pananampalataya at gawang kabutihan. Hindi natin maaaring sabihin, malakas ang pananampalataya ng aking mga magulang, o mabuting Kristiyano ang aking mga kaibigan, kaya sapat na iyon para sa akin. Gayun din, hindi maaaring hiramin ang ating personal na relasyon sa Diyos. Hindi maaaring ipamana ng magulang sa anak ang kanyang ginagawang kabutihan, pagtitiis, pagsasakripisyo at buhay kabanalan. Maaaring ituro at ipakita ng mga magulang ang mga ito sa kanilang anak. Ngunit hindi literal na maipapasa sa mga anak o sa ibang tao. Mapapansin na ang 5 marurunong na dalaga ay hindi nagbigay ng kanilang langis sa 5 pang hindi nagdala. Hindi ito pagpapakita ng pagiging madamot, kundi dahil may mga bagay na personal nating pananagutan sa Diyos. Kaya habang may panahon pa, mag-ipon tayo ng langis. Mag-ipon tayo ng kabutihan, ng pagtulong, pagkalinga, pagmamalasakit sa kapwa. Mag-ipon tayo ng mga sakripisyo para sa Diyos at sa kapwa. Si San Agustin ay minsang naghanap ng kaligayahan sa maraming bagay. Ngunit nang matagpuan niya ang Diyos, natuklasan niya kung saan tunay na nakatagpo ang kapahingahan ng puso ng tao. Kaya naging makahulugan ang kanyang buhay ng panalangin, paglilingkod at pagmamahal sa Diyos. Ikatlo, magbantay at maghanda palagi. Ang pinakamahalagang salita at paalala ni Jesus sa Ebanghelyo ay, magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Hindi sinabi ni Jesus kung kailan darating ang lalaking ikakasal. Hindi alam ng 10 dalaga ang eksaktong oras o araw. Kaya ang marurunong ay nagdala ng langis, nagbantay at naghanda sila. Ganito rin sa buhay natin. Hindi natin alam kung kailan tayo tatawagin ng Diyos. Hindi natin kontrolado ang lahat ng mangyayari bukas. Walang nakakaalam ng bukas.
Ngunit mayroon tayong kontrol sa isang bagay, kung paano tayo mamumuhay ngayon. Huwag nating ipagpaliban ang paggawa ng mabuti, ang paghingi ng tawad sa Diyos sa pamamagitan ng pangungumpisal, ang paghingi ng tawad sa taong nasaktan natin ng loob. Kung may dapat pasalamatan, sabihin na ngayon. Kung may dapat baguhin sa ating buhay, simulan na ngayon. Ang paghahanda sa pagdating ng Panginoon ay hindi pamumuhay na puno ng takot. Ito ay pamumuhay na puno ng katapatan at pag-ibig. Ito rin ang aral ng buhay ni San Agustin. Dumating sa kanya ang panahon ng pagbabago. Hindi niya hinintay na maging perpekto muna siya bago lumapit sa Diyos. Tumugon siya sa biyaya ng Diyos. Tumugon siya sa paanyaya ng Diyos at hinayaan niyang baguhin ng Panginoon ang kanyang buhay. Mga kapatid, napakaganda ng sinasabi sa Salmo. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Nag-uumapaw ang awa at pag-ibig ng Diyos. Kaya tayo pinapaalalahanan niya lagi upang hindi maging hangal. Kaya ngayong ginugunita natin si San Agustin, tanungin natin ang ating sarili. Handa ba ako palagi sa pagdating ng Panginoon? Mga kapatid, ang tunay na karunungan ay ang makilala ang Diyos. Ang tunay na kayamanan ay ang biyayang iniipon natin sa langit. At ang tunay na paghahanda ay ang mamuhay araw-araw kasama ang Panginoon. Nawa, tulad ni San Agustin, matuklasan natin na ang ating puso ay hindi kailanman lubos na mapapanatag sa mga bagay ng mundo. Ang puso natin ay tunay na nakasusumpong ng kapahingahan kapag ito ay bumabalik sa Diyos. Kaya sa bawat araw, maging marunong, mag-impok ng langis, at maghanda palagi. At kapag dumating ang Panginoon, naway matagpuan niya tayong may ilaw na nagniningning, isang pananampalatayang buhay, isang pusong nagmamahal, at isang buhay na tunay na nakahanda para sa Kanya. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang pinapayat alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasambot na pagmamahal sa'yo. Magstayo po lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating pag-aalay ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa pagtubos ng iyong anak sa amin, maihain nawa ngayong ginugunita si San Agustin ang pakikinabang sa matapat na pagsasama sa panandang ito ng pag-ibig at pagkakaisa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Agustin ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno langit at lupa, ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay.
Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol, ni San Agustin at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama nating ipahayag ang panalangin itinuro ni Jesus. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Nagbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tiden går, det vakliga jag tar. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa hapag ni Kristo ay magpabanal nawa sa amin upang kaming mga kaanib niyang tumanggap sa Kanya ay maging talagang siya sa pamamagitan din niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan.
Di mang karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puna ng ulibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating Healing Bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan ang lahat ng nagnanais maging kasapi ng Konpradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ikaapat, malugod po namin kayong inaanyayahan na maging kabahagi ng ating mga paghahanda sa nalalapit na opisyal na deklarasyon ng ating dambana bilang International Shrine sa pamamagitan ng inyong suporta sa ating mga gawain. Ang ating mga tagapaglingkod ay namamahagi ng mga sobre para sa mga nagnanais magbigay ng kanilang tulong at handog. Kung nais naman po ninyong magbahagi ng personal na donasyon o anumang uri ng suporta, maaari po kayong makipag-ugnayan sa ating opisina. Maraming salamat po sa inyong bukas palad na pakikiisa, panalangin at patuloy na pagmamahal sa ating dambana. Naway pagpalain kayo ng poong may kapal sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong presensya at pakikiisa sa ating banal na misa. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain nawa kayo na makapangyarihan at mahabaging Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.